Praise. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Yes! Sige po,
na tayong lahat? Isang pribilehyo muli na tayo ay sama-sama na magpuri sa ating Panginoon. Amen? Pakainit ng panahon. So, painitin din natin ang pagpupuri natin sa umagang ito. Amen? Hallelujah! Sige po, ready na tayo para i-worship ang ating Panginoon. Bigyan natin siya ng malakas na palakpak. I-worship natin siya. Hallelujah! Bumikas tayo ng mga papuri, pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Oh, salamat po, Panginoon. Hallelujah! Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawi na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay.
Purihin ka, O Diyos. Lord, nakikita niyo po ang mga anak mo sa oras na ito. Narito kami para purihin ka. Ngunit sa kabila nito, maaring ang bawat isa o meron sa amin, Panginoon, na naandoon sa sitwasyon na nabibigatan, may masanin, Panginoon. Tama, kapatid, ang iyong ginawa at dumako sa templo ng Diyos. Purihin siya at pasalamatan, paglingkuran, ilaan ang oras din. Sapagkat ang kaluluwa natin ay nagnanais na purihin siya. Hallelujah. Sabi po doon sa awit 1:11, kung paano batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw ng kaluluwa. Sige po mga kapatid, dumako tayo sa presensya ng Panginoon. Yung pagkauhaw natin ay pupunan ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for this moment, oh God. Hallelujah. As the deer panted for the water, so must hunger to thee.
Good morning. Hallelujah. Ang sarap sumabay sa pagsamba sa Panginoon. And sabi ng Panginoon, the Lord dwells in the praises of His people. No? Kapag ang kanyang mga anak ay nasa puso ng pagsamba, ay hinding-hindi tayo bibiguin ng Panginoon at ipadarama sa atin na siya ay ating kasama ngayong araw. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? He is worthy. Hallelujah. Praise God. Batiin mo yung katabi mo. Sabi mo, good morning sa iyo. Good morning, good morning. Okay. So, purihin ang Panginoon. We are now on our third week sa ating series, Turning Stress into Strength. No? Stress into Strength. Sino sa inyo ang umaamin na medyo talagang may pagka-stressful ang buhay? No? Kabi-kabila, no? Kabi-kabila, kahit na ikaw ay nagtatrabaho at ikaw ay may sinusweldo, pero yung stress ng trabaho, di ba? Yung stress sa isipan natin ng mga bagay na nagtutrouble dito at stress sa kalooban, especially kapag may mga relationship problems tayo. And all, no? Pero naniniwala ako, in the past 2 weeks na ating nadaanan nito, ay kung hindi man nawala, ay nabawasan yung mga stresses natin sa buhay. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang fresh na. May fresh na ba o haggard pa rin? No, pero positive stress siguro, marami tayo as positive stresses. We call it eustress. So ang tanong, one of the indications na may mga stressful situations tayo na pinagdadaanan ay ang minsan nakakalimot tayo. Sino sa inyo may problema sa pagiging malilimutin? Malilimutin. Actually, nung minsan nagkita-kita kami ng aking mga kapatid, narinig ko sa kanila yung mga problemang yon sa panganay namin, sa kuya ko, sa akin, maging doon sa nakakabata pa sa akin. Ay sabi ko, mukhang nasa genes yata ito kasi problema ko po talaga ang pagiging malilimutin. Kaya ang asawa ko, yun ang number 1 source ng kanyang stress, yung pagiging malilimutin ko. Mabuti na lang at hindi ko nalilimutan na siya yung asawa ko. So, hindi ba minsan, no, kalalapag mo lang ng cellphone mo, mamaya-maya hinahanap mo na. Lalo na yung eyeglass, no? Pag binaba mo, minsan hinahanap mo yung eyeglass mo, suot mo pala. And there was time, no? Natawa sa akin yung isang member ng church. Sabi ko, nasaan yung, nakita mo yung helmet ko? Sabi niya, Pastor, suot mo. Helmet. Alam mo. So, susi, lalo na, no? Lagi nawawala ang susi. Kulang na lang, lagyan natin ng tracking device yung susi para makita. Ang laging problema. Kaya minsan may excuse tayo pag nalilate papunta sa church. Hindi kasi yung susi, hindi alam kung nasaan. There was a time even na yung hindi kami makapasok sa kotse kasi naiwan sa loob yung susi ng kotse. At marami pa, no? Pupunta ka sa kwarto kasi may kukunin ka. Pagdating mo doon, bakit nga ba ako nandito? Sino siya may mga ganun ng nararamdaman? Kala ko ako lang. Talaga, ay, minalimutan ako. Aalis na kami. Pagpasok ko, ano nga bang nalimutan ko? Well, nangyayari. Sometimes, sabi nila, dulot ito ng pagdami ng edad natin. May kinalaman kapag tao ay tumatanda, pero may mga tumatanda na hindi malilimutin eh. Meron eh. Pero siyempre, kahit na malilimutin tayo, may mga selective issues ng buhay natin na hindi natin nakakalimutan. No? Kalimbawa, yung kung saan nakalagay ang pera mo, hindi mo nakakalimutan yan. Kung sino may utang sa'yo, hindi mo nakakalimutan yan. Pero pag ikaw may utang, nakakalimutan mo yan. So,
nangyayari ito at siguro dahil ang isang reason, karaniwang reason, nawawala tayo ng focus. Ah, at nawawalan tayo ng focus sapagkat stress nga tayo. No? Stress nga tayo. So, sabihin na nating excuse na dito, may mga siguro parang medical na yung reason, yung kondisyon ng ating katawan, may mga imbalances na, pero sa mga normal, no, normal na mga tao, hindi ko na patataasin ang kamay ng mga normal na tao dito, no, dahil normal. I mean, yung under normal condition, kung nangyayari, hindi ka naman laging ganon. Alam mo na hindi ka ganon, pero nangyayari ito sa iyo, that can be a sign na ikaw ay medyo stressed na, no, stressed na. Dahil nga sa bilis ng takbo ng buhay natin, at hindi tayo exempted, no? Kahit anuman ang ating kalagayan, may pera ka o wala, maayos o hindi ang iyong buhay, ikaw man ay active sa iyong spiritual life o hindi, ito ay nangyayari sa atin. But stress, whether positive or whether negative, can be a very, very great opportunity for us to find deeper experience, no, sa ating Panginoon. Magandang pagkakataon to once again experience, no, that the Lord is present in our lives at hindi niya tayo iniiwanan. Sabi ng Bible, hindi niya tayo pinababayaan. In every stressful moment, the stress calming Savior invites us to come to Him and find rest. Come to me, all you who are forgetful due to your stresses, and I will give you rest. Isang magandang paanyaya ng Panginoon. Basta wag lang tayong magbibida-bida. No? Wag lang tayong magrurunong-runungan. Wag lang natin pangungunahan si Lord. And as we continue to trust Him, ay mararanasan natin ito. So ngayon po, ituloy natin ang topic na ito on our third Sunday. May I invite everyone to please stand up and read with me Awit 42 verses 1 to 3. 42 verses 1 to 3. Okay, sabayan niyo po ako, everyone. Tulad ng mga usang ulit. Okay. Tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabik. O Diyos, ako sa inyo'y nananabik. Ako'y nauuhaw sa inyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya ninyo? Araw-gabi, luha ko lang ang pagkain ko habang sinasabi sa akin ng aking mga kaaway, nasaan na ang Diyos mo? Lord, kami po ay dumudulog sa inyong muli sa oras na ito at buong pagpapakumbabang ipinapahayag ang aming kalagayan at ang aming pangangailangan ng Diyos sa aming buhay. Hindi po namin kayang ma-imagine ang buhay na ito kung kami ay hiwalay at wala ka sa amin, Panginoon. Ano man ang bagay na meron kami ay hindi makapagdudulot ng tunay na kagalakan maliban na ikaw ang aming kasama. Kaya sa oras na ito, anuman ang sitwasyon ng bawat isa, anuman ang aming pinagdadaanan, anuman ang mga suliranin na aming kinakalagyan, kami man ay masaya, kami man ay malungkot, kami man ay dumadaan sa isang napakabigat na suliranin, o may mga bagay na hinihintay na matagal na. Lord, hinihiling namin na sa oras na ito ay ikaw ang aming makasama. Ang presensya mo, ang iyong pagsama sa amin, ang iyong kapayapaang dulot mo, ang kagalakang dulot mo, at ang kasiguraduhan, Panginoon, na kapag sinamahan mo kami, wala kaming hindi mapagtatagumpayan. Kaya po, ipinagkakatiwala at ipinapasakop namin ang buhay namin sa iyo. Kasama na ang mga taong aming minamahal na may mga malubhang kalagayan na pinagdadaanan. We entrust everything to you, O God. And right now, kami namamahinga sa iyong presensya. Mangusap ka at sa pamamagitan ng aming pagsamba, through our listening to your word, speak to us and panariwain mo po ang aming puso, isip, kaluluwa. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ikaw ay aming makapiling kasama ang aming mga kapatid sa Panginoon. Nawa po ay mabigyan ka namin ng kapurihan, kaluguran sa aming buhay sa lahat ng aming gagawin. Ito pong panalangin namin
Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, everybody say, Amen. 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 Makupo na po tayo. So dito sa Psalm 42, nagpapadama ito ng isang malungkot na kalagayan. Kahalatang halata naman, di ba? Na ang sumulat nito ay nagdadalamhati. Sabi nga niya, araw-gabi, ang pagkain ko ay ang aking luha. Wow. No figure of speech. So, awit ito ng isang, pagpapahayag ito ng isang taong na sa kanyang current situation ay parang sobrang down siya. Naranasan nyo ba yung sobrang down kayo? Naalala mo ba yung mga moments na yun na sobrang down ka? Yung mga nakaranas lang nito ang nakakaunawa nun. If you happen to be in a certain situation where you're so down, napaka-critical ng desisyon na yung gagawin sa pagkakataong yon. Napaka-critical. So ito pinapahayag niya ang kanyang kalagayan. Maaaring yung iba sa atin nakaranas ng sitwasyon sa buhay na yun nga, yung ating naging sitwasyon. At wala na tayong magawa at wala na tayong choice kundi ang tumawag sa Diyos, no, para sa ating kalagayan. So yung author po nito ay sobrang mahirap yung kanyang kalagayan to the point na yung kanyang mga kaaway ay nagtatanong sa kanya, kala ko ba born again ka? Kala ko ba Christian ka? Bible ka pa, punta-punta ka pa sa church kapag Sunday. Nasaan ang Diyos mo? At hindi lang isang beses yan, ha? Pag tinunin ninyong basa, ay pinupok, anong tawag dito? Tinutok ng kaaway, pinipersecute, no? Iniinsulto siya ng kanyang kaaway. Sabi niya, nasaan ang Diyos mo? At sa gitna ng hirap na kanyang pinagdadaanan, eto pa, may mga kaaway, may mga tao pa na dumadagdag na nakakapagpabigat lalo ng may sitwasyon ka na, yung mga tao sa paligid mo, dinadagdagan pa nila yung inyong kalagayan. So, intense feeling. He was in a very, very down moment of his life. Ang tanong, kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan, ano ang gagawin mo? Ano yung gagawin mo? Ano yung magandang choice na gawin? Initially, ang gusto natin ay relief, kahit initial relief. So kaya ito yung medyo delikado. Kasi anong klaseng relief ba? Kasi yung iba gusto nila forever relief, tatalon sa tulay. O yung iba naman ay mag-aamok, maghahanap ng damay. No? Yung iba naman ay lulunurin ang sarili sa alak. So, anong gagawin mo kapag nasa ganito kang kalagayan? When you're a Christian, salamat at tayo ay nasa Panginoon. Amen? Sino siya nagpapasalamat kasi Christian siya? No? Tayo ay mananampalataya. At sa ganoong bagay, ang laki-laki ng lamang mo, no, sa iba. No, the Bible says in our passage today, there is only one action plan that you need to do, and that is to look up. Amen. Looking up when feeling down. Look up when you feel down. Sabi mo nga sa katabi mo, look up. No, look up. So, at yan ang title ng ating message ngayon. Looking up simply means looking to Christ. Pero siyempre, aminado rin tayo na hindi din yun ganun kadali. No? Ganun kadali na mariresolve agad at madali ding tumingin sa Panginoon. In situations where we are so down, these are the moments where dapat ay napaka-ingat natin sa mga desisyon na ating ginagawa. Dito ay dapat ma-activate yung ating pananampalataya sa Diyos. Pananalig sa Panginoon, yung ating ugnayan, yung ating relasyon sa Diyos. Because our enemy knows, alam ng kaaway, kapag tayo ay weak,
kapag tayo ay mahina. Alam niya kapag tayo ay very vulnerable, kapag tayo ay confused, kapag tayo ay naghahanap ng relief, kapag tayo ay naghahanap ng temporary satisfaction, na tayo ay mais sa ating kalagayan. Halimbawa, ang sitwasyon mo, ikaw ay nagagalit. At hindi ka lang galit, ikaw ay sobrang galit, no? Madalas, ito yung pagkakataon na hindi maganda yung ating nagagawa kapag ikaw ay galit. Dito, kadalasan na ikaw ay madaling ma-occupy, no, ng kaaway at madali tayong malinlang ng kaaway. At maririnig natin yung sinasabi ng kaaway, nasaan yung Diyos mo? Ba't niya hinahayaang mapunta ka sa ganyang kalagayan o sitwasyon? Binibigyan niya tayong dahilan para magkasala. At sinasabing, di ba galit ka? Ano ka, magpapaka-ipokrito dahil galit ka, kaya dapat magsalita ka ng masama kasi galit ka. Di ba ginawan ka ng masama? At dahil ginawan ka ng masama, may karapatan ka. Nagawan din siya ng masama o gumante. Di ba malungkot ka? Kaya karapatan mong gumawa ng paraan para kahit papano ikaw naman ay sumaya. So may bulong-bulong sa iyo, you deserve to be happy. You don't deserve to be like this, no? So ano ang iyong tugon sa mga bagay na 'yan? So, minsan, ganun nga, no? Because I deserve to be happy, minsan hindi mo na pinag-iisipan yung iyong ginagawa. But you know what? God says, you deserve to be holy. Not just happy. Happiness is not the name of the game, but holiness for Christians. Walang valid, walang katanggap-tanggap na reason at dahilan para tayo ay gumawa ng isang bagay na ating pagsisisihan pagdating ng araw when we are under stress. Example, ang ating Panginoong Jesus noong siya ay tinukso ng kaaway at the moment where he was so vulnerable, he was so weak because he was in a fasting. He fasted 40 days and 40 nights. So he was very hungry. Alam mo naman, no, 'di ba, nasusubok ang tao kapag siya ay gutom, pagod, puyat, no? At maraming problema. Pero isa po talaga sa test na yan, natin ay kapag tayo ay gutom. Ang eating habit is a discipline. Kapag ito ay kaya makikita mo, yung maraming kumain at saka yung kaunti kumain, parehong buhay. Yung 5 beses kumakain, tsaka yung 2 beses kumakain, parehong buhay. At mapapansin nyo nga, yung minsan yung maraming kumain, hindi tumataba. Yung konti lang kinakain, tumataba. Napansin nyo ba yon? Yung iba, konting tikim lang, kumain lang ng isang butil ng nips. Nips ba yon? Yung chocolate. Biglang dagdagan na ng kalahating kilo yung timbang niya. Samantalang siya, isang sakong nips na yung kinakain niya. Wala naman nangyayari. It's a discipline. Now, yung Panginoong Jesus, nag-fast siya for 40 years, 40 nights. Hindi nga yun madali. Talaga napaka-weak mo noon at ang kauna-unahang isisigaw ng iyong katawan ay pagkain. At yung desire mo na kung bakit ka nagpa-fast. So, at alam naman natin na tinukso siya ng diablo sa at least tatlong kaparaanan. Sa pagkain, sa kapangyarihan, at sa pagsamba. He thought he was so disoriented at that time. Pero you know what? One reason I have realized,
kapag tayo ay sobrang weak, pero ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, yung alam mo na ikaw ay Christian, alam mo na ikaw ay mananampalataya, yung moment na ikaw ay nasa weakest situation ng iyong buhay, pero very much aware ka that you are a Christian, that you have a God, you know what? This is the moment where you are so strong. Dito ka mas malakas. Ang delikado pa nga, kapag ang tingin mo sa sarili mo, malakas ka. Pero yung sa panahon, ikaw ay napakahina. Gusto mo maging malakas? Ang gagawin mo lang, look up. I-clear mo yung lahat ng bagay at tiyakin mo that the only person you are with at the time that you are so weak is Jesus Christ, ang ating Panginoon. And then, doon mo mararanasan yung ikaw ay walang magagawa kundi ang Panginoon ang mismong nagtatanggol at bumubuhat sa iyo sa iyong sitwasyon. And this is what Jesus has displayed. Hindi siya naggapi ng kaaway because He was with God at that time. He was in the presence of the Father at that time. He is in the right place at that time. It is so important when you're so weak, when you're so down, you must find yourself in the right place. Sabi mo sa katabi mo, right place. Amen. Yun ang unang-unang desisyon na ating gagawin. He was in the right place. And that is why hindi siya nagapi, hindi siya natukso, hindi siya nagkamali. At itong pagkakataon na ito ay napaka-crucial, hindi sa kanya, kundi para sa atin, mga kapatid. Sinasabi ng Biblia ng Panginoong Hesus ay hindi nagkasala kailanman. Kung dito ay nagkasala ang Panginoon, babay tayo. What was in the mind of Jesus at that time is not what He feels. But yung katulad ng sabi ng awit, you thought of me above all. So tandaan nyo yan ha, the moment na ikaw ay napakahina, dapat nasa tamang lugar ka. At ang tamang lugar na yun ay walang iba kundi yung presence ng ating Panginoon. Amen. At Psalm 42 verse 5, it says, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli ang Diyos na aking tagapagligtas. Nasa tamang lugar. Verse 11, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Magtitiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli aking Diyos na tagapagligtas. Ito yung panlaban natin sa panahon that we are so down and we are so stressed. Yung pag-asa na ang Diyos ay ating pwedeng pagtiwalaan at siya may gagawin sa atin. Na hindi siya bulag. Hindi siya bingi. Hindi siya unaware. He's not unaware of what's going on in your life. He is always, bilangan niya ang hibla ng ating buhok. Amen. Alam nga niya kapag may nalalagas sa ating mga ulo. Umasa sa Diyos. At aaminin natin minsan, yun yung isa sa pinakamahirap gawin, yung umasa. Sapagkat yung pag-asa sa Diyos ay parang napaka-intangible. Wala kang ini-invest, wala kang ipiniprenda, no? Magtitiwala ka lang at maghihintay. At ang problema nga, hindi mo alam kung kailan ka maghihintay at kung matatagalan mo pa yung paghihintay sapagkat ang pinakamalaking problema ng tao ay ang hindi marunong maghintay. Amen. Sino sa inyo mainipin? Pag umorder ka ng item sa online, gusto mo bukas andyan na, no? Pag wala pa, ayoko na dito.
Ayoko na sa Shopee, sa Lazada na lang ako. Pag wala pa rin, ayoko na sa Temu na lang ako. Ano pa ba? No? Tapos, yari ka sa akin, ang bagal-bagal mo ha, mga ganyan-ganyan. Siyempre, hindi ba, yung ikaw ay gutom na, nag-order ka ng pagkain online, no? Wala pa rin. O kaya kapag nakapila ka, so, nahihirapan tayo maghintay, ayaw natin ng naghihintay. Tama? Oh, yeah. Minsan, kahit na ang Diyos ang nangako sa atin, naiinip pa rin tayo. Nabasa, ganda ng promise ni Lord. No? Pero ang problema, ang ganda nga ng promise ni Lord, ang tanong, kailan, Lord? Kailan? Nai-stress na ako. No? At ang karaniwang response natin, kapag hindi na tayo makahintay, pinapangunahan na natin ang Panginoon. Inilalagay natin ang batas sa ating mga kamay. Tayo na yung gumagawa ng paraan. May pangako naman si Lord eh. Pero kapag hindi ako kikilos, dapat kinaklasify. Nililinaw natin yung pagkilos na yan. No? Hindi naman pwedeng mananalangin ka at uupo ka na lang. Tama yon. Pero dapat nakikita natin yung distinguishing difference. Noong may ginagawa ayon sa pananampalataya o may ginagawa na pinangungunahan mo ang Diyos. Magkaiba yon, no? Magkaiba yon. So, looking up when feeling down. What does it mean? Anong ibig sabihin? Tatlong bagay lang po ito. And let's see how do we express this looking up? Number one, looking up when we feel down means we need to express our thirst for God, our need of God, yung pangangailangan natin sa Diyos. Sabi ng 1 and 2, as the deer pants for streams of water. Sabi niya, I thirst for you, O God. Hindi naman tayo familiar no, kapag ang isang usa ay uhaw na uhaw sa tubig. But yung mga sanay sa forest, sanay sa alam nila yon. Kung paano sila uminom, paano gagawin nilang lahat, pupunta sila sa sa tubig para uminom. Sabi niya, ako'y nananabik. Ako'y nauuhaw sa inyo, o Diyos na buhay. Kailan pa ako makakatayo sa presensya mo? So, nagpapakita to ng matinding pangangailangan sa Diyos. Thirst for God. At para sa sumulat, marami siyang pangangailangan to be in the presence of God. Marami siyang pangangailangan, kaya niya kinauuhawa ng presence ng Panginoon. No? Magandang punto. Ang laki-laki ng problema ko. Minsan kasi yun ang dahilan natin kung ba't nawawalan tayo ng panahon sa Panginoon. Ang dami kong kailangang unahin. Pero mali pala. Mas malaki ang problema mo, mas dapat si Lord ang unahin mo. Amen. Dapat yung thirst na nakikreate nito sa iyo ay yung thirst mo sa Panginoon. Sa gitna ng kaguluhan at pagkakaroon ng mga kaaway pa sa kanyang paligid na dagdag sa kanyang mga problema, sabi ng author, hindi ako nauuhaw sa victory over my enemies. Hindi ako nauuhaw sa isang mapayapang buhay at buhay na malayo sa kaguluhan. Hindi ako nauuhaw sa kayamanan. Hindi sa kapangyarihan. Hindi ako nauuhaw sa buhay na malakas ang aking pangangatawan. Sabi niya, ako ay nauuhaw sa Diyos. If you can sense our praise and worship this morning, parang gusto natin, yun na lang yung ating gawin. Ang sarap, no? Yung pagpapahayag ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Sabi ng sumulat ng awit, nananabik siya sa mukha ng Diyos dahil ang gusto niyo makita ay ang Panginoon. Nagpapakita ng kagustuhan niya na maranasan yung kaligtasan na galing sa Diyos, kapahingahan na galing sa Diyos, kagalakan na galing sa Diyos, satisfaction sa kanyang sitwasyon na galing sa Diyos, at seguridad, security na galing sa Diyos, at kapayapaan na galing sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, when Jesus was in His bodily form, He said to His disciples, if you have seen me, you have seen the Father. Yung mga may hinahanap sa Ama, dahil nandito ang inyong pangangailangan. So, ang tanong po, ano ba yung hinahanap natin?
Ano ba yung hinahanap natin? Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, ay ating masusumpungan ang lahat ng ito. He came that we may have life. Naparito siya upang bigyan tayo ng saganang buhay. At ang sabi ng Ama, sabi ng Bible, kung hindi ipinagkait ng Ama ang kanyang anak, hindi ba rin niya ipagkakaloob sa inyo ang lahat ng bagay? Kaya po, once we have Christ in our hearts, when we accept Him as Lord and Savior of our lives, this way na nakikita natin ang mukha ng Panginoon. Nakasumpong tayo ng kaligtasan, eternal salvation, kapahingahan, kagalakan, kapayapaan. So masarap po sa kalooban yung araw na pinapawi ng Panginoon, sitwasyon na pinapawi ng Panginoon yung pagkauhaw natin. Alam niyo po, sa mga bagay sa mundong ito. Hindi ko alam kung dumating na kayo sa point na maaaring hindi mo pa nakakamit ang lahat ng bagay na ginugusto mo, pero maliwanag na sa'yo na hindi yun ang highest goal mo. Sometimes when my daughter asks me, nagdumaan yung aking birthday, sabi niya, anong gusto mo, Dad? Sabi ko, wala. Hindi siya naniniwala. Pero ang totoo, wala na po talaga eh. Yung kumpara sa sarili ko, okay na ako eh. Nagpapasalamat ako sa Diyos na dinala ako sa sitwasyon na pagdating sa bagay na sa sarili, okay na ako. Tanong, wala na ba akong pangarap? Meron. Wala ba akong mga gusto? Meron. Pero dumating na ako sa point na kung ipagkakaloob ng Panginoon ang mga bagay nito, okay na ako. Kung hindi ipagkakaloob ng Panginoon, okay din sa akin. Sapagkat hindi naman niya ako pinababayaan. May pagkain naman kami araw-araw. Salamat sa Diyos sa kanyang probisyon. Mahal naman ako ng asawa ko. Okay na ako. So, mga kapatid, napakagandang bagay po na i-resolve natin yung issue na ito sa ating buhay. Dapat maliwanag natin na ang pinakamataas na pangarap natin sa buhay ay hindi ang maging okay ang ating buhay, kundi maging okay tayo sa Panginoon. Sapagkat yung pagiging okay ng ating buhay, tatandaan ninyo, ganyan ang buhay natin. Ngayon okay ka, mamaya hindi. Pabago-bago. Amen? Nararanasan nyo ba yan? Nagbabago-bago ang sitwasyon? So, kailangan natin makabisado na ganun talaga yung buhay. Ganun talaga yung buhay. May mga practical na mga bagay. Kung gusto mo ng mga practical na mga pangarap na matutupad, tutumbasan mo yan ng mga practical na mga bagay din. Pero wag lalagpas na ang sasambahin mo na yung too much practicality ng iyong buhay. We can only be practical enough na hindi sasapawan nito yung ating kaugnayan sa Panginoon. Amen. So, kaya maganda po na umabot tayo sa point ng ating buhay na ganito. Na sa piling ng Panginoon ay nararamdaman natin na yung ating pangangailangan, naririyan man o hindi, okay na kasi na kay Lord na ako. So when you feel down, look up. Everybody say, look up. And what does it mean? Thirst for God. Mauhaw sa Panginoon. Ang hanapin natin ay si Lord. Ang laki ng problema ko. Kailangan ko. Amen? Galit na galit ako. Kailangan ko. Yan. Amen. Ang lungkot-lungkot ko. Parang feeling ko walang nagmamahal sa akin. Ang kailangan ko, amen, wala akong pera. Ang kailangan ko, hindi Bombay. Hindi yung scam na nagpapautang sa cellphone. Ang kailangan mo, sino? Amen. No? Pangalawa, we must discipline ourselves. Sabi ng 5 verse A,
verse 5a, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Why am I downcast within me? Kailan mo huling tinanong sa sarili mo yan? Nakatingin ka sa salamin. Hoy, kung anong tawag mo sa sarili mo, pag galit ka sa sarili mo. Anong drama yung pinaggagawa mo sa buhay mo? Ang kausap mo yung sarili mo. Kailan mo sinabi mo sa sarili yan? Hinarap mo yung sarili mo. Meron ba sa inyong gumagawa nun, kinakausap yung sarili sa salamin? Sinasabi niyo lang naman yata, maganda na ako. Minsan effective ito na kinakausap natin yung sarili natin, maharap tayo sa salamin. Huwag lang doon sa bathroom ng SM. At baka kung anong isipin sa iyo ng mga tao, no? May ambulansya na, hila-hila ka na papunta sa 13. So tayo mga Kristiyano po ay salamat sa Diyos uli. Amen? Amen. Salamat sa Diyos uli sapagkat sa mga pagkakataong ito, no, we can have time. We know what to do. No, we know what to do. We know that one of the solutions that we can make, we know that one of the forms of looking up is that there is God, and because of that, we need to reorganize ourselves. Minsan ganun lang yung kailangan natin, mga kapatid. Hanap tayo ng masisisi. Pero ang problema, kailangan mo lang i-reorganize yung sarili mo. Kailangan mo lang disiplinahin yung sarili mo. May kailangan ka lang ayusin sa takbo ng isip mo. Kailangan mo lang pakalmahin yung nararamdaman mo. At kailangan mo lang magkaroon ng control sa mga bagay na tila baga nawawala ng control ang sarili mo. Minsan namamali tayo ng move. Kapag tayo ay down, kapag tayo ay stress, kapag tayo ay in distress, ang ginagawa natin minsan naghahanap tayo ng mga taong masisisi. Kasi iyon ang pinakamadali, ang maghanap ng mga masisisi when you feel down. Minsan magsusumbong ka sa iba at kukumbinsihin sila na ikaw ang banal at sila ang masama. At sila yung nagkanulo sa iyo at ikaw si Jesus na ipinagkanulo. At sila yung mga Judas. So ipinapasa mo yung nararamdaman mo sa ibang wala namang kinalaman doon hanggang sa sila ay maging may kakampi ka na. Nakagawa ka ng sarili mong kakampi sa pamamagitan ng iyong mga drama sa buhay. Minsan ganun ang ginagawa natin. Naiis tayo. Ay oo nga, kawawa ka naman. Ba't mo pinagtsatsagaan yan? Iwan mo na yan. Hindi yung mga tunay na kaibigan. Hindi yung mga tunay na mga taong kasama. Narinig lang naman ikaw. Kasi kinurot ako. Hindi mo nakita yung kumurot. Ang laki ng bukol dito sa ulo na ikaw ang nagdahilan. So, do you understand? Wrong move. Sabi mo sa katabi mo, wrong move yan. Wrong move. So, minsan, ang pagbabalingan mo ay ang iyong church life. Di ka na-attend. Bibitiwan mo na ito. At papalabasin mo na kaya ko ginagawa ito, kasalanan nyo. Di ba masakit yun? No? Parang ibibintang mo sa iba yung dahilan kung bakit hindi ka na-active sa church. In the first place, it's your responsibility. In the second place, walang church na perfect. Amen? Alam mo, church na to, perfect to eh. Nung dumating ka, hindi na. Naintindihan niyo po? It's a very, very bad move na kapag tayo ay nasa stressful situation, ang hahanapin alagad natin, yung ibang tao ang may kasalanan at hindi ikaw. Ikaw yung banal. Ikaw yung tama. Ikaw yung maayos. Ikaw yung okay. Sila ang hindi. O sige, ikaw na. It will never resolve anything kapag hindi mo in-engage, in-involve at naging open ka sa iyong sariling kalagayan.
Nagkakaintindihan po ba tayo? Sometimes we need to reorganize ourselves. Sometimes we need to apply discipline on ourselves. Hindi po tayo mag-grow kapag ang ating kagawian ay tayo sinaktan at tayo magsusumbong. Mga bata lang po ang gumagawa niyan. Napansin niyo ba yung mga bata sumbong ng sumbong? Kasi immature sila. Kapag sila, every time na sila masasaktan, laging kasalanan nung nakapanakit sa kanila. Immature kasi sila. Look at yourself. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang immature? Mukhang hindi naman. On the other hand, kung talagang sige, ikaw ang nasa kalooban ng Diyos, ikaw ang nasa tama, ito dapat ang takbo ng isip mo. Dapat ikaw ang nahahabag sa mga taong ganun. Dapat ang meron ka sa kanila, awa. Lord, nalulungkot ako para sa kanila. Patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano po bang pwede kong gawin para maging instrument mo na maayos sila? Dapat ganun. Amen? Dapat yun ang iniisip mo sa kanila. Kung ikaw ang nasa kalooban ng Diyos, dapat merong ang pagmamahal sa iyong puso patungkol sa kanila. Sabi ng Bible, kung nagkasala ang kapatid mo sa iyo, lapitan mo siya. Kung ikaw ang nasa kalooban ng Diyos. Kausapin mo siya. Ultimately, sa bawat bagay na ginagawa natin, ay tatanungin natin, naglulugod ba si Lord dito? Nabibigyan ko ba ng kaluguran ng Panginoon dito? Sometimes we need to apply a little self-discipline, a little self-reorganization. Maupo, sandali. Humarap sa Diyos, una sa lahat. Pangalawa, pag-isipan. Ilista yung kalagayan. Bakit ako nagkakaganito? Isulat mo. Ano ang nararamdaman ko? Isulat mo. Ano yung mga maling hakbang na pwede kong gawin? Isulat mo. Ano yung tama? Isulat mo. Pagkatapos basahin mo uli. Minsan, kailangan natin yon. Yung kumalas muna sa sobrang kabisihan ng buhay at bigyan ng pagkakapanahon ng ating sarili. Yung tinatawag na self-reflection. Nagagawa nyo ba yon? Yung nagre-reflect? Yung nai-enjoy mo yung time na kahit ikaw lang mag-isa. Kasi yun yung panahon na napag-iisipan mo yung buhay. Napaka-healthy ng mga ganong pagkakataon. Dito nangyayari yung yung dito natatanim, dito sumisibol yung successful life. Kasi yun yung pagkakataon na may mga ipinagkakaloob ang Panginoon sa iyo na mga bagay na makakatulong na pag-iisipan mo yung buhay kaysa yung sa sobra kang maingay. Napansin ko po, ang mga taong nagsasucceed sa buhay, tahimik. Yung mga maingay, vloggers. Alam niyo po sa negosyo, hindi ako negosyante. I can observe. Ang isang pamamaraan, alam niyo, di ba mayroong masarap na luto? Hindi nila, may tinatawag silang secret, recipe. Di ba? May mga ganon. May mga diskarte sa buhay na kapag sobra mong ingay, nagiging bistado ka. Nagiging open lahat. So, anong bala mo? Anong panlaban mo? Minsan ganon. May mga atake sa buhay na hindi mo kailangang ipaalam. And that what makes you, wow. Other people think of you as something else. This person has something else. No? Meron, hindi yung something iba yung may something. Pero meron tong isang bagay na ganun. Subukan nyo, no? Tahimik ka lang. Sometimes we need to discipline ourselves. Hindi mo kailangan sabihin sa mundo ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Look up. Amen? Sabi mo sa katabi mo, look up. Quiet lang, look up. Number 3, and this is the last, we must
praise God. Sabihin mo sa katabi mo, praise God. Praise God. Ito ang pinaka-obvious, pero napaka-importante na ating gawin. Kapag tayo ay feeling down, is to praise God. Get your phone, play a worship music, listen to it, meditate, and begin to worship God. Set aside everything and worship God. I don't know kung may mga ganun kayong karanasan na ang naging solusyon ninyo ay mag-worship. Kung hindi ka praise and worship leader, nagpi-play ka ng worship song. Pinapakinggan mo ito at unti-unti ay tinutulak ka nito para sumamba sa Panginoon. Dapat magtiwala ako sa inyo. Purihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Di ba? Sabi niya, when I feel down, ang dapat kong gawin ay magtiwala sa Panginoon at purihin siyang muli. When was the last time that you really made a decision to praise God again? Hindi sa church. In your own private moment. When was the last time that you felt that thirst to just praise God and worship God? When was that last time that there were tears falling down your eyes, your face? Walang magandang music. Wala ka sa isang mega church. Wala ka sa isang Christian concert. Pero you felt like I'm in the presence of God and all I need to do is to praise God. Minsan ito po yung kailangan natin gawin. Just praise God. Purihin ng Panginoon. Kaya alam nyo, napakapalad po natin na tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng isang local church where we can go to and regularly do that together with our brothers and sisters, praising God. Yung kumakanta ka, tapos naririnig mong kumakanta yung iba, tapos there's something else. Parang iba, simpleng kantahan, hindi naman kami professionals, but I feel like something different is happening. It's like the angels are joining us, worshiping God. Tapos minsan parang hindi mo na alam kung anong nangyayari sa'yo. But one thing you know, your stress begins to go away. Minsan kailangan natin ay purihin ng Panginoon. Amen? Ang ating pagpupuri at pagsamba ay espesyal na pagkakataon to experience and enjoy the Lord in the midst of our stress. Dahil mabuti si Lord. Amen. At parte ng kanyang kabutihan, dinala niya tayo sa isang local church kagaya nito, where we can continue to worship God together with our brethren. Nasama-sama tayong magpupuri sa Panginoon. Na sinasamba natin siya kahit tayo may problema. Why? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang katapatan ng Diyos sa atin ay tunay at dakila. At ang pag-ibig ng Diyos, anuman ang iyong sitwasyon, ay wagas. Amen? Walang kapantay. Tayo tayong lahat. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay.
sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin Minsan pa, ihayag natin ang katapatan ng Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, worship Him. Tell Him how much you love Him. If you feel the need of asking for forgiveness, then do it. Ask for forgiveness. Tell Him you miss praising Him if you have missed praising Him. Hallelujah. 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 We just want to look up on you, oh God, and entrust to you everything. Your
Your faithfulness remains throughout all generations. And even though we are faithless, you remain to be faithful, O God. And nothing happens. Nothing happens. Every detail of what is happening in our lives, you are aware, O Lord. You are aware of how we feel. You are aware of what we think. You are aware of our plans. You are aware of our tendencies, O God. You are all aware of the wrong moves, wrong actions, wrong response. You are aware of our failures. You are aware, Lord, of all our mistakes. You are aware. We cannot hide anything from you. So we present ourselves to you, O God. All that we are. We hide nothing. All that we are. Including our weaknesses. Including our sins. Including things that we have done against any person. Including the lies that we have made. We present ourselves to you. And all we want is to just say, I love you, Lord. I need you, Lord. And I cannot go on with this life without you, O God. Apart from you, there is no good thing in me. Apart from you, I can do nothing. In our hearts, Lord, we want to invite you to occupy the throne. Take full control of our hearts. Take full control of our decisions. And give us the faith that we need to just trust you. Give us the knowledge enough for us to know what is right and choose what is right and entrust to you everything. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa nanatiling iyong katapatan sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa mga pagkakataong dapat ikaw ang aming inuuna, ikaw ang aming nilalapitan, ikaw ang aming tinatawagan, ay iba ang aming ginagawa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na feeling namin ay kayang-kaya namin ang buhay. Pakiramdam namin ay kontrolado namin ang lahat. Pakiramdam namin na kung wala kaming gagawin ay walang mangyayari sa aming buhay, to the point na halos kami na ang may kontrol ng lahat. Lord, amin mong inilalagay ang aming sarili kagaya ng manunulat ng awit na aming binasa. Ilagay mo kami sa ganong sitwasyon na ang aming sobrang kauhawan sa lahat ng mga bagay na idinulot ng karanasan ng mundong ito, na-realize namin sa iyo kami na uuhaw, Panginoon. Ilagay mo kami sa ganong sitwasyon na kailangan naming supili ng aming sarili at huwag pagbigyan ng lahat ng gustong gawin ito, kundi ipasakop ito sa kalooban mo at piliin at gawin yung mga bagay na nararapat lamang.
Lagay mo kami sa kalagayan, Panginoon, na ang aming tinanggap man ay mabuti o masama, patuloy ka pa rin naming pupurihin at papasalamatan at sasambahin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Ulitin nga po natin siyang malumanay na awit. Aawitan kita at tulungan mo kami yan lagi ang bumukal sa aming bibig sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon bilang pagpapahayag ng aming pananampalataya, pagtitiwala, pagsamba at pagpapasalamat. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, kawalhatian sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning po. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating tithes and offering. At hindi na tayo looking down, no po? Looking up na tayo. Okay. So, nais ko pong i-share sa inyo ang mga talata galing sa ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata Siyam. Ito po ay encouragement ni Paul, reminder niya para sa mga taga-Korinto. At bigyan po natin ng konting background, no po. So, ang pangyayari po dito ay may pangangailangan po ang ating mga kapatiran, no po. And ang advice ni Paul sa mga taga-Korinto ay ipagpatuloy nila yung pag-iipon ng kaloob. Kasi nagawa na ito noon, nung isang taon, nung mga taga-Korinto. Sabi po sa mga taga-Korinto 8 verse 10, kaya ito ang payo ko, ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noong pang isang taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagpapanukala. So, ginawa na ito ng mga taga-Korinto noon. Ang encouragement ni Paul ay ipagpatuloy po. No? Ngayon, pupunta sila Paul para i-collect yung mga kaloob. Pero ang ginawa niya, pinaunan niya sila Titus para sabihan yung mga taga-Korinto na maging handa. Dapat pagdating namin dyan, handa na yung kaloob. Kasi in-expect ito at nasabi niya na ito dun sa mga taga-Macedonia. So yun po yung background ng ating verse ngayon. So basahin po natin. Sabi po sa verse 6, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Sabi po sa verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 11 and 12, laktaw po tayo. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat nila sa Diyos.
Okay, so konting sharing lang po kasi maaga si Pastor no po. So konti lang na kadagdag. So let's say po, sabi po dun sa verse 6, di ba, ang nagtatanim ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Let's say lahat po tayo dito ay magsasaka, farmer. Sabi mo sa katabi mo, magsasaka ka muna. So sa ating pong pagbibigay, tayo po ay nagtatanim. We are giving the seed, yung binhi po, we are giving the seed in anticipation for future harvest. Nagbibigay po tayo ng binhi kasi in-anticipate natin, look forward natin that in the future, meron tayong aanihin. Amen? Kung ang isang magsasaka sa panahon ng pagtatanim ay nagtatanim ng kaunti, marami siyang buto na maiiwan sa kanyang imbakan. Tama po? Kasi konti lang yung kanyang itinanim. Pero pagdating po ng anihan, kung sino ang mas maraming itinanim, siya ang magkakaroon ng mas maraming aanihin. Okay. So, balik po tayo sa verse 7. Ang sabi sa verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Naintindihan na po natin, no, na kailangan mas marami tayong itatanim para mas marami tayong aanihin. Ano naman yung kalagayan ng ating puso sa ating pagbibigay dapat? Ito po yun. At ang sabi po dito, bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, bawat isa. Ibig sabihin, lahat po tayo. Ibig sabihin po, ang pagkakaloob ay para sa bawat isa. Hindi lang sa ama ng tahanan o sa ina ng tahanan. Kasama kayong dalawa, kasama din ang inyong mga anak. Kasi para ito sa bawat isa. Okay, so maluwag sa loob, sariling pasya at hindi napipilitan lang. Hindi yung nagbibigay ka pero ang dami mo namang sinasabi. No? Marami kang sinasabi pero pasasalamat, hindi reklamo. Amen? Amen. Sabi po sa verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Sino po dito nakakatanggap ng sobra-sobrang pagpapala sa Lord? Amen. Ang sabi po dito sa verse na ito, yung higit po sa sinasabi dito, sa ating pangangailangan, yan po ay para magamit natin sa pagkakawang gawa. Yes, kaya ka pala binibigyan ng Lord ng higit sa iyong pangangailangan kasi gagamitin mo yan para sa iba. Wow! And grabe po ang sabi ng Lord sa 11 and 12, hindi naman tayo pagkukulangin ng Panginoon eh. Hindi, may reward. Tayo, may kapalit na reward. So sabi po, pasasaganahin niya kayong lahat ng bagay upang mas marami pa ang inyong matulungan. Wow! Sa ganoon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na inyong dadalhin namin sa kanila. So, mga kapatid, you will be a blessing. Wow! Gusto po natin yan, no? And we are blessed to be a blessing. Nako, maging desire po ito ng ating mga puso, na sa ating pong pagbibigay na marami pong magpapasalamat sa Diyos dahil natulungan sila o kasi sila ay napagpala. So napakasarap po na maging instrumento ng Diyos, magamit ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala. Amen? So ito na, Blessed Hope Family. Hindi na ito sa mga taga-Corinto, no? Blessed Hope Family. God presented us an opportunity to plant seed. Amen? Ngayon na po ang panahon natin para magtanim. Mayroon na tayong lupa na pagsasakahan. Figuratively, and meron na din talaga na lupa na pagsasakahan tayo, blessed family. Meron na tayong prinesenta ng Lord, pinagkaloob na sa atin ng Lord. Kailangan na lang natin bilhin at bayaran. So, maging kaparte po tayo nito. Let us not miss the opportunity to plant, no? Kung wala ka pang pledge sa ating lupa, sa ating bayanihan project, no?
magsaka po tayo, magtanim po tayo, and for sure, meron tayong aanihin. Don't hold your seed. Sabihin niyo po sa katabi niyo, don't hold your seed. Huwag mong i-keep yung mga binhi mo. Magtanim ka. Amen? Okay, sige, hawakan po natin yung ating mga binhi. Ayan, yung ating mga envelope at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin at dinadakila, Lord God. We acknowledge, Lord, that you are our great provider. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagbibigay ng binhi, ikaw ang nagpapalago ng tanim, at ikaw po, Panginoon, ang nagpapabunga ng sagana. Salamat, Panginoon, sa salita mo na nagbibigay sa amin ng reminder at encouragement, Lord God. Salamat, Lord God, dahil palagi mo kaming binibigyan ng opportunity na mapaglingkuran ka. Ng opportunity, Panginoon, na mag-glorify ka sa aming mga ginagawa, Lord God. The opportunity to give, to plant, and also, God, to be a blessing, Lord. Salamat, Panginoon. And patuloy po kayong mangusap sa aming puso, Lord God. Give us understanding, Panginoon. Baguhin mo ang aming puso and make it, Lord God, a cheerful heart. Yung masaya na nagbibigay sa iyo dahil ito ang nararapat, ito ang gusto mo, Panginoon, at ito ang example na ibinigay mo din po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihang loob na walang kapantay. Amen. Amen. Masaya po tayong magbigay sa Panginoon. Hallelujah.